So ngayon ay meron naman tayong bagong ipupugad ngayon na isang pure na sampin native chicken. So yan, ito yung isa sa mga experiment ko na yung ginagamit ko dito ay isang basilan or isang Huluano roaster. So dito ay sinasadya ko talaga na gumamit ako ng isang basilan or Huluano na yung color niya is yung parang brown and white. Iwan ko lang kung anong tawag dyan sa ganong kulay na roaster. Pero yun yung ginagamit ko para madali nating malaman na sa mga sisiw niya ay merong kakaiba. Kasi kapag gagamit tayo ng isang pure ng sampin na roaster ay hindi po ganito yung resulta. As you can see dito sa mga sisiw na ito, merong color white, merong color parang red. So paglaki kasi nito is maiba yung kulay. So yun nga, ang purpose nito kung bakit ako nagkaroon ng cross breeding dito, ang basilan kasi na roaster compare sa isang sampin native chicken ay mas mas malaki sa konti compare sa isang sampin na roaster. Then sa ngayon kasi is nakapokus kasi ako sa per kilo ng ating manok ngayon kasi yun yung gusto natin at yung purpose ng ating manok is for meat type. Kaya nag-focus na lang tayo sa per kilo ng ating mga manok. So yun nga, ang palagi kong sinasabi dito palagi sa ating vlog na yung minimaintain ko lang po dito na manok na pure line is yun po yung mga basilan. Pero yung sampin ko dito is na-cross ko na siya sa isang basilan roaster. Kasi marami din po akong roaster dito. So ngayon ay bibilangin natin yung ating mga sisiw kung ilan po ito lahat. 3 6 9 12 So yun nga, yung total ng kanyang mga sisiw ay nasa 12 out of 13 na kanyang mga itlog. So ganoon naman talaga yung average ng isang native chicken lang. Yung itlog ay nasa 8 to 12, 8 to 13. Ganoon lang po na average. Pambihira lang po yung 14, 15 or 16 na itlog. Pambihira lang po yan. So minsan nga may 7 or 8, nilimlima na po yan yung isang native chicken. Yung inahing manok na medyo may edad na, nalagpas na po ng 3 years. So, ganoon po, hindi po katulad itong native chicken natin sa mga heritage na manok na araw-araw ay nangingitlog. So, yun lang po yung average ng ating native chicken. Pero, manatili pa rin ako sa itong klase ng mga manok na mga native chicken dahil sa tingin ko ay hindi ako mahirapan sa pagbinta. Kasi super in demand kahit anong klase ng mga native chicken. Either yung sa mga smaller genetic group or sa mga larger genetic group na mga klase ng mga native chicken dito sa Pilipinas is napaka in demand itong native chicken, so hindi tayo mahirapan sa pagbinta. So yun nga yung pinaka-importante sa pag-alaga ng ating mga manok na after natin sa breeding ng ating mga manok, pag kaya na po nating ibinta 4 to 5 months yung edad ay meron po tayong mga stable na market. So yun nga, sa ating mga sisiw dito, sa ating mga native chicken na mga sampin or mga basilan, ganun pa rin yung ating estilo sa ating pag-alaga sa kanila, by natural lang. So pag ganitong bagong pisa na mga sisiw, yung pinapainom ko po dito, yun po yung mga tubig lang at saka yung brown sugar. Then by hapon, pinainom ko sila ng mga plain water. So dito sa ating ranging area, kung nakikita ninyo yung roaster na yan, may color black, red, brown, white. Iwan ko lang kung anong tawag dyan na roaster, hindi ko kabisado yung ganong kulay. So yun yung pinag-crossbreed natin dun sa ating mga pure na mga sampin native chicken. Sa kadahilanan na yung kasi yung pure talaga na sampin na roaster ay medyo mas maliit sa compare po sa mga basilan. So gumagamit tayo ng roaster na mas malaki pa sa isang sampin na roaster dahil ang gusto kasi natin dito mangyari na as early as possible ay mga within 3 to 4 months yung target natin ay pwede na po nating ibinta yung ating mga native chicken.
na makuha po natin yung ating gusto na timbang. So yun yung isa sa mga reason kung bakit natin pinag-crossbreed yung ating sampin sa isang basilan. Pero actually meron naman din po ako dito na nakaseparate na na isang sampin native chicken. Pero yun nga, sa ating pagmamanok ay meron tayong mga ginagawa na mga breeding na mga experiment kung ano po ba yung mga resulta. If hindi ito hindi maganda yung resulta, din stop natin or continue po tayo sa pag-breeding ng isang pure line na Sampin native chicken. So kung nakikita ninyo sa mga previous na mga months, hindi pa ganito kadami yung ating mga manok. But this time, medyo marami na din sila at isa pa ay magastos na din po sa feed. So Galimax 2 Plus yung ginagamit ko. Nakahalo na dito yung iba na mga 3 months old natin. So kung ano po yung kinakain ng feeds doon sa mga breeders, sa mga malalaki na mga manok, yun din ang pinapakain ko sa kanila. Pinakawalan ko sila dito sa ating ranging area kasi kapag nandoon sila sa isang pabahay nila, medyo masyadong matrabaho at magastos sa feeds. Whereas kung nandito lang sila sa ranging area, may mga damo naman dyan. So at least kaunti na lang yung pinapakain natin at hindi na masyadong matrabaho. So mas makatipid sa feeds kapag naka-free range yung ating mga manok. Kasi kaunti na lang yung ipapakain natin. Kasi alam naman natin na may mga damo silang makakain dyan. So alam nyo po, ang mga native chicken ay kahit hindi kayo gumagamit po ng mga incubator ay mas madali lang silang paramihin actually yung mga native chicken kapag alam natin kung paano po sila alagaan. So kahit heritage pa yung mga alaga natin, kapag hindi natin alam, wala tayong idea kung paano alagaan from sisiw up to sa mga month old, talagang hindi natin maparami yung ating mga manok. Ang kagandahan lang dito sa mga native chicken, ang nagustuhan ko lang dito kung bakit dito pa rin tayo sa native chicken, kasi dito tayo masaya kasi nga hindi din siya magastos. Hindi na ako gumagamit ng pailaw. So sa mga sisiw pa lang dito, yung inahin na lang mismo yung nag-alaga ho sa kanila. So after 2 to 3 weeks, ayan, binalay ko na agad yung ating mga sampin or yung ating mga native chicken. So ito po yung example ng isang pure Sampin native chicks. Yan ganun po talaga yung kulay niya. Is uniform yung kanyang kulay. So kanina yung naipakita ko sa inyo kanina sa video natin ay meron siyang sisiw na Sampin na color white, may red and brown. So that means hindi na po yun siya pure. Ay pinag-crossbreed lang po natin doon sa isang basilan or huluan o roster. So ito talaga na kulay na sisiw, yan po talaga yung isang pure talaga na Sampin native na sisiw. So yan. So yan po, tulad ng ganyan, mga pure yan na mga Sampin, ganun talaga na kulay. So halos pareho lang sila ng kulay. Itong mga Sampin na sisiw na ito. So dito tayo sa sa labas ng ating ranging area, yung may bakod na net para sa ating mga manok. Actually tapos na yan silang kumain yung ating mga manok. Pero kaso parang walang kabusugan, gutom pa rin. So ito lang talaga yung disadvantage nitong klase ng mga manok, basilan, Shamo, yung nabilong sa mga larger genetic group na mga manok. Ngayon busog pa yan, pero parang kulang pa rin yung pinapakain natin sa kanila. Maya-maya magugutom na naman yan. So yun yung problema. Pero sa ganon, medyo okay lang din kasi nga mas mabilis lang lumaki at madali po nating maibenta yung ganitong klase ng mga manok. Tulad yan bago lang ito na
na-install na net, pero yung mga damo dyan, konti na lang yung natitira. Yan. How many days pa? Ubos na ata yan. Yung mga damo dyan.